Ay, kamukha ni Marissa Calvo. Di ba nga? Oo. Ay, teka naman. Wala naman akong balak mag-asawa. Pero hindi ko naman inatanong talaga. Saan tama nito? Super effort ka talaga, Day. Kung ano-ano ginagawa mo. Sure. Lipstick na pulang-pula. Alam, ang galing mo ko yun. Diba? Natatandaan kita. Kasi nga hindi ka naman maganda doon. Ay, bakit natawa kayo, babe? Para sobrang agree kayo. Never ka pa. Never, as in. Oh, deserve mo yan. Sorry. Ay, ba't natatawa, babe? Kaya hindi ka niya binigyan ng jowa, aside sa hindi ka maganda, talaga mahihirapan talaga siya magbigay sa'yo. Kamusta si May Mendoza sa isang baguhang tulad mo? Nung nagka-eksena kami, intimidated ako, syempre. Lagi kong sinasabi sa kanya, muti pangarap ko maging kagaya mo. Bakit? Anong meron ako? Tumigil ka nga. Parang didiri siya. At saka ito na, syempre yung bida doon, si Bossing Vic. Kamusta? Hindi nagkakamali si Bossing. Ano yung pinakamahirap na naranasan mo? Baon kasi ako sa utang during that time ng pandemic. Almost 1.5 million. Credit card, loan sa bangko, lending, tao, lahat yan sabay-sabay nagme-message sa akin. Napunta na sa bahay. Asan si Jem Manicad? May mga kasama ng legal keme-keme. Pumunta na yung bangko sa opisina. Nung pandemic, di walang nga bakla, di ba? Walang racket kahit ano. Meron akong kaibigan na bading paminta, nagpo-post. Alam ko ang ang racket niya. Nagsushow siya sa internet. Ang tawag namin yung sex slave online. So sabi ko sa kanya, "Be, baka pwede mo naman akong pasok dyan, ready ako." Kasi yung talagang na talaga keme-keme. Walang choice, kailangan kumayo. Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, isa na naman po komedyante na talaga namang promising na komedyante ang ating mga kausap na napapanood nyo na po ito sa telebisyon at sa lahat ng social media. Paminsan-minsan sumusulpot po siya. Walang iba ang nag-iisang napakaamong mukha, Jem Manicad! Wow! Magandang hapon, Kuya Romel. Oh, hello, Jem. And magandang hapon po sa inyong lahat, mga kachika. Hello po, ako po si Jem Manicad. Hi, everyone. Ay, kamukha ni Marissa Calvo. Di ba nga? Oo. Hi! Teka naman. Hello, Jem. Welcome to my vlog. Hello po. Alam niyo po, mga kachika, nakita ko lang po siya sa social media. Tapos, pinunood ko po siya ng palihim. Kasi syempre, sabi ko, sino kaya itong maamong mukhang ito? Ngayon nagkaroon po ng chance na makausap ko po siya at ito na po, kikilalanin po natin si Jem Manicad kung paano siya nag-start. Pero bago yan, Jem Manicad, taga saan muna ang Manicad? Ayan po. Ang tatay ko po ay taga saan ba siya? Ang pulit ka? Ang tatay ko po taga Cagayan. Ang nanay ko po taga Samar. Pero kami po, lumaki na po kami lahat sa Cavite. Dasmariñas, Cavite po. Ay, Cavite. Born and raised. Yes. Ganyan po ang drama. Ilan kayong magkakapatid? 7 po kaming magkakapatid. Babae, lalaki, tomboy. Ay. Bading ako, tapos the rest, lalaki na po. Ay, in fairness. Nagpalit kami ng tomboy. In fairness, ang saya ng pamilya nyo. Actually, kompleto. Masaya. Yes. All in. Yes. Kamusta ang mga magulang mo? Ang agaw nila! Agad-agad! Hindi, actually yung tatay ko, politician. Bata pa lang ako, ang tatay ko ay barangay tanod, barangay councilor, pero never siya naging barangay captain. Buong buhay na nga niya, inalay niya na dun sa politika. Tapos, I think 5 or 7 years, 6 years ago, na-stroke yung tatay ko. Bedridden na yung tatay ko ngayon. Okay. So, tayo bakla. Tapos, na-operahan pa siya sa kidney stone. Ang nanay ko naman ay senior na din ng nanay ko. Ang nanay ko ang pumalis sa tatay ko,
barangay councilor ang nanay ko ngayon. Ay, talaga public servant talaga kayo. Ang nanay ko, inangkina namin lahat ng sakit. Ang nanay ko naman ay may heart attack and anxiety and depression. Kamusta yung mga kapatid mo? Kerry naman yung ate ko, nasa abroad ngayon. Okay. Tapos lahat kami nandito sa Pilipinas. Ay, yung isa kong kapatid nasa Kuwait, tapos lahat kami nandito sa Pilipinas. Nagtutulong-tulong na lang. Tulong-tulong. Wala pang mga asawa yung mga yun. 3 doon ang may partner na, tapos the rest kaming 4. Single. Okay. Wala naman akong balak mag-asawa. Pero hindi ko naman may nakatanong talaga. Ano tinapos mo? Ako po ay, ako po ay nag-aral sa De La Salle University, Dasmariñas. Lasalista ang bakla, hindi lang halata, di ba? Lasalista. So, may kaya talaga ang pamilya niyo. Ang nagpaaral sa akin ay ang tiyahin ko. Kasi naniniwala silang ako ang mag-aahon sa kahirapan. Parang lalong lumubog. Ang tinapos ko po ay mass communication po. Kaya natapos mo yun ng 4 na taon. Hindi pa nga 5 taon, 6 na taon. Oo, kasi during that time, rumaraket na ako. Ano yung mga... Sayaw-sayaw ang bakla. Dancerist ka? Dancer talaga ako. Wow since naman. Before. Sumali ako ng performing arts group sa De La Salle University, Dasmariñas. Tapos nung natutuwa ako, ay kaya ko pala mag-choreograph. So raket ang bakla, turo ng kasal, turo ng binyag. Yung patay naman, di nasayaw. So hindi natuturuan. Lahat mga kung ano, pageant, ganyan ang racket ko. No? Tapos naaalala ko nung wala akong cellphone. Ilan taong ka nito? College na ako, Kuya Romel. Secondary college ako, wala akong cellphone. Pero taga-Lasal ka. Oo. Tapos ang baon ko noon, 50 pesos. 2009 to At taga-Lasal ka. Oo. Alam mo, sabi nga ng nanay ko, alam mo, bakla maswerte ka sa mga kaibigan mo. Kasi lagi niya, bakla, ang gusto mo. Alam mo kung bakit? Masaya ka kasi. Oo, feeling ko din. Kasi ganyan din yung naranasan ko nung college ako eh. Lagi ako napapasama sa mga outing-outing kahit hindi ako makakasama. Pero sinasama ko ng mga kaibigan ko. Hindi, ako na magbabayad, di ba? Magbabagyo kami, I remember. 5 days kami doon. Ang dala ko lang 100. Bagyo, Bagyo. Bakla ka? Yung kaibigan ko lahat sila tulong-tulong. Sinasabi ko, daw kasama, wala akong pera eh. Yung nanay ko. Alam kasi nila, hindi naman ako nagpe-pretend. Okay. Minsan pinapupunta ko sila sa bahay. Hindi sila nakakapasok kasi nga ang dami namin, di ba? So hindi ko na ipapaliwanag yun. Pero gusto nila ako ka-join, so sagot nila ako. Pag may mga lakad kaming biglaan, pupuntahan nila ako sa bahay kasi nga, susunduin ka na bigla. ng bakla. Pero in fairness sa tita mo, talagang gusto niya ng magandang edukasyon. Actually. Kahit magtiis ka na wala kang pera masyado. Pero maganda ang eskwelahan mo. Naniniwala kasi siya na best education, best foundation for the brighter nation. Diba? Pagkatapos graduate ka. Hindi nga, unfortunately. Dahil nagkaroon kami ng family problem. Yung ate ko kasi nag-Dubai, di ba? Tapos hindi siya nagparamdam sa amin na I think 5 taon. Umalis siya, medyo na-push namin sa kanya lahat ng ng mga ari-arian nyo, gamit nyo, pera nyo, lahat. Tapos, hindi siya masyadong naging successful doon. Kanya na yun, ayoko nang ikwento. Pero hindi siya masyadong naging successful. So, bilang siya inaasahan namin, medyo bumagsak. Yun ang downfall. So, nagtitinginan kami magkakapwede. Putol ang ilaw namin. Putol ang tubig namin. Magsasanla ako ng teleponong naipon ko galing sa pagtuturo. Di kayo maniniwala. Ano? Na-snatch siya ng bakla. Papunta na ako sa sanglaan na isasanla ako. Na-snatch. Nadukot siya sa bag ko. Tumulog lang na ganun yung ganyan. Wala, umuwi ako. Itong kaklase kong kayamanan nga from Lasal. Ganda kasi iyak na talaga ako. Yung iyak ko, nagkukwento ako. Binigyan niya ako pambayad ng Meralco namin. I think 5,000 that time. Nakakatuwa. Sino yan? Oo, Charmaine Diaz na ngayon ay negosyante na. Hi, Charmaine. Hi, Charmaine. Alam mo, maganda yung mga bagay-bagay na yan yun. Minsan pag naaalala mo yung kabutihan ng mga taong tumutulong sa'yo, dapat nire-recognize natin yan eh. Ano yung pinakamahirap na naranasan mo? I think nag-aaral ka kasi yan mag-e-exam, wala akong pambayad. Tapos lahat ng kaklase ko, bayad na, mga lasalista, di ba? So, no permit, no exam. Ang permit ay makukuha lang upon magbayad ka ng tuition. So, wala akong permit kasi hindi naman ako nagbayad ng finals ata yun. Ano sabi tita mo? Nag-give up na rin kami kasi wala na rin talaga eh. Parang doble-doble na yung tulong ng tita ko sa amin. Biruin mo siya, sumasalba sa amin. At saka during that time, may pinapaaral na siyang mga anak yung tita ko. Kaya? Nag-college na din. Nagsabay-sabay na kami. So, medyo kailangan niya ng isa yung priority. Tapos, ayun ay,
mangyak-ngyak talaga ako that time kasi yung mga klase ko nag-e-exam ako hindi. Doon na rin lumabas yung hindi ako nakapag-exam, so nag-fail na ako. Plus nga hindi na ako nakakapasok kasi kailangan kong rumakit. Pero hindi ko naman sinasabi yung mga kapatid ko, wala lamang silbi. Talagang kinakapos lang kami kasi biruin mo ilan kami sa bahay. Tapos tulong-tulong. Tsaka mahirap ang buhay namin noon. Nagsasaing kami, hindi kalan. Panggatong. Sibak-sibak ng kahoy. Ang lakas sa kaprobinsya, di ba? Sobra. Ganon talaga. So kakain kami ng hilaw, kakain kami ng sunog. Kasi pag panggatong, hindi mo naman nakokontrol ang apoy. Tapos tuyo, noodles. Well, napakasarap naman na ulam niyan. Sardinas. Yan yung mga naalala mong talaga. Malinaw pa sa akin ng gano'n. Yan naman na nag-push kung bakit ka nagpupursige ngayon sa karir mo. Nakita ko po kasi siya sa online, sa Bigo Live. Paano ka nagsimula noon? Ayan, shout out muna sa lahat ng mga taga Bigo. Hello! Follow nyo si Kuya Romel. May please naman. Oo naman. Eto muna ang catch, Kuya. Nung pandemic, di walang nga bakla, di ba? Walang racket kahit ano. Meron akong kaibigan na bading paminta, nagpo-post. Flexi bakla. To pandemic, wala na nga kinikita. Napakarami pa rin pera. Chinat ko, alam ko ang niya, ang racket niya. Nagsushow siya sa internet. Okay. Okay. Siyempre, para, ganyan. Alam mo yun, hanggat wala ka namang naaapakan na tao at lumalaban ka naman ng patas, wala namang masama. Yun nga ang sinasabi ko. Sa akin lang to, hindi ako game sa kanila kasi kaysa magnakaw ka, pumatay ka, mang-hold up Totoo. ka. Diba? So sabi ko sa kanya, baka pwede mo naman akong pasok dyan, ready ako, ganyan. Oo. Ang tawag namin dyan, Saido, sex slave online. May kapapasok mo sa mo. Ay, nagganun ka. Magaganya. Hindi natuloy. Inawat ni Lord. Ang galing nga ni Lord. Sabi niya, ma, wala kasi kong account. Nangihiram lang ako sa kaibigan ko. Ibig sabihin, uupo lang siya doon sa account na yun. Gagamitin niya, magsushow siya. Okay. Pero kailangan mo ng passport. Meron ka. Meron ako laptop. Meron ako. Manghihiram ako sa kapatid ko. So sa makatuwid, pinasa ko ang passport. Tapos yung laptop, nag-set up na ako. Ganto ba? O ganyan-ganyan. Para pag nilabasan ka, mapipeke mo, ganyan-ganyan. Habi ko, sige. So ready na, hinihintay ko. Kailan ang labas niyan? 1 week? 2 weeks? 1 month? 2 months? Hindi na ako binalikan. Tapos late I found out may nakapagsabi sa akin. Dahil nga wala siyang account, malamang yung account ko ginamit na niya. Yung pangalan ko ginamit niya na dun sa account niya. Bakla nakapagtayo ng spa. Lalong umunlad. So sabi ko, may dahilan. So hindi ko na siya kinulit. Eto naman kaibigan ko, Showtime girl. Showtime. Okay. Dancer. Nak, get mo naman akong PA. Diyan lang kasi yung talagang na talaga keme-keme. Sabi niya, ma, mag-host ka. Mag-host ako sa Showtime. Ganyan yung reaction mo? Paano yung reaction mo? Mag-host ako sa Showtime. Sabi, hindi ma. May, mag-download ka ng app. Sabi ko, ano ba yung host na yan? Kasal, binyag, patay. Hindi naman ako nag-host. Hindi ko lang talaga. Wala sayaw-sayaw lang. Tapos sabi niya, download mo yung Bigo. Ayun. Tapos eto account ko, dinownload ko. Ang daming tao, mga labasong suso, mga pa-sexy, mga lalaking. Iba't ibang itsura ng tao. Nakita ko may sumasayaw. Ay, pwede. Ni-research ko paano kalakaran dyan, paano kamitan ng pera, hanggang doon na nga. Yung sinasabi ko kanina, doon ko siya nakita na kung ano-ano po ang ginagawa niya. Effort po siya. Eto po, panoorin niyo kung ano po yung ginagawa niya. Alang maraming nalalaman na may na... Mama na yung inamay na! O, diba? Parang ansya-ansya siya, diba? Oo, pinanood ko. Si bakla, lakas ang tama nito. Super effort ka talaga, dahil kung ano-ano ginagawa mo. True. Lipstick na pulang-pula. Ang galing mo, Kuya. Diba? Natatandaan kita. Kasi nga hindi ka naman maganda doon. Ay, bakit natawa kayo, hindi? Parang sobrang agree kayo. Oo, diba? Sabi ko, grabe. During that time kasi, may mga artista din dahil nga pandemic. So, kailangan sasabay ka. Kaya ko, paano ba ako magsasahin dito? Sabi kong gano'n. O di sige na nga, go outfit ako. Darna ang pumutok na character ni Gemma Nikad sa Bigo. Pero, aminin mo, nung una mong pagsalang sa Bigo, ilan ang viewers mo? Yan dyan. Diyos ko, parang during that time, 2, 1. Diba? Hindi ka na 3. panghinaan loob.
Hindi kasi walang choice, kailangan kumayo. Magtiyaga. Kung may choice lang, makakalabas ka, makakaraket ka, wala kulong ka talaga. Alam mo, luckily, Kuya Romel, hindi ako nagkaroon ng anxiety, ng mental health, kung ano man. Pero there was one time, I remember, gusto ko nang kumawala kasi very outgoing person ako. Oo, tapos nakulong ka. Oo, parang may psychological effect siya. Feeling mo nakaganon ka lang. Umiiyak lang ako sa likod ng pintuan. Kasi yung mga kaibigan ko, hindi umiiyak ka sa likod ng pintuan, tapos dumadaos-dos ka, gano'n. Nakaganto. Nakaganyan lang ako. Nakaganon ako, hindi ko alam for some reasons, lungkot na lungkot ako. Buti na nga, nagkaroon ng bigo. Tapos doon ko binuhos lahat ng kaboringan ko, ng effort ko. By nature, madaldal ako Nakikita ko nga, pero kailan mo na-achieve yung maraming viewers sa Bigo? Nung nagdarna na ako. Kasi naisip ko, pasiklaban kayo. Kailangan ko makaisip ng gimmick. Nagwiwig ako ng, yung wig ko pa, amoy patay nun. Tapos bathing suit. Doon na, tapos nabeta naman nila. Kasi sa Bigo, hindi nila masyadong type yung mga pa-girl kang bakla, ganyan. Gusto extreme nila talaga dapat. Barubal ka. Oo. Hindi ka maganda, dapat tsakang-tsaka ka. OA ka dapat, gano'n. Hindi pwedeng kaya nga hindi ako masyadong kasi, alam mo yun? Kasi maganda ka nga. Gano'n na eksena sa Bigo. So, sinakyan ko lang yung mga tao. Tsaka magaling tayo yun kasi budol-budol. Oo. At saka pagalingan talaga yun ng makakuha ng loob ng mga gifter. Oo, yung mga gifter. At saka ang na-practice ko sa kanila, alam niyo yan sa social media, magaling ang netizen ngayon, palagi kong sinasabi. Alam nila pag nagpapanggap ka, alam nila kapag kagawa-gawa ka lang. Ako kasi, buong istorya ng buhay ko, walang kaplastikan. I-share ko sa inyo yan, mahirap lang kami, ang tatay ko ganyan, wala akong pera ngayon, mapuputulan na ako. Pinapakita ko ang bilang kuryente. Kasi kapag katotoo ka sa sarili mo, hindi ka maliligaw. In fairness, ang dami-dami niya pong viewers. Awa ng Diyos. Sobra. Magkano ang pinakamalaking kinita mo doon sa pag-live mo? 250,000 sa isang buwan. Ka na? Pero ito ang caption ko yan. Ay, hindi pa tapos yan. Baon kasi ako sa utang during that time ng pandemic. Almost 1.5 million. Nagtayo ako ng bar din noon. Di Ma'am She Bar. Nagtayo ako ng bar. Kilala yan sa Dasma. So, wala naman akong pera noon. Nag-loan ako sa bangko. Pero may ka-share ako niyan. Tapos, mayabang ang bakla. Bumili ng sasakyan. Walang naiipon kasi nga mayabang ang bakla. Inom-inom. Pero wala naman, hindi ako nagsusugal, hindi rin ako nagbibisyo. Inom-inom lang talaga. Inom-inom, rampa-rampa, bili ng ganito, gastos, manlibre, mayabang. Lumaki ang ulo mo. Yumabang ang bakla. So walang naipon. Yun yung kasabay na na-hospital yung tatay ko. Isusugod sa ospital. Wala ang pera ko, Diyos ko. Parang 3,000. Ipinangutang ko pa. Hindi sa akin naniniwala yung mga inuutangan ko. May negosyo ka, nangungutang ka. Talagang kita nila yung punong-puno lagi yung bar. Doon nagka-bar ka, ito yung kumikita ka na malakas sa Bigo. Hindi tapos, pa. Bago mag-pandemic itong bar na to. Sayang, So wala akong naipon ng pandemic. Talagang wala. Bakit naging gano'n ang attitude mo nung nakahawa ka ng pera? Kasi lumaki akong mahirap. So, di ba dapat marunong ka sa pera? Ang bakla baliktad. Sabik. Hindi mo nabibili yung gusto mo. Hanggang sa nabigyan ka ng pagkakataon, wala kang kontrol sa pera. Gala dito, gala dyan. Ayun. Kaya umabot ng 1.5 million. Tapos may nautangan pa akong Chinese na kaibigan ko. Alam mo naman mga Chinese. Ay. Diba? At saka yun talagang pag may utang ka, utang yun. Pag bigay, utang. Ang pinaka-worst, Kuya Romel, na pinagdasal ko, ang galing nga ni Lord pumunta na yung bangko sa opisina. Kasi hindi ko na masasagot ano ang ibabayad ko? So natatakot na ako nang sagutin. Credit card, loan sa bangko, lending, tao, lahat yan sabay-sabay nagme-message sa akin. Doon ako na talagang umiiyak na lang ako, Lord, please. Ano sabi ng pamilya mo? Hindi ko sinasabi. Nagsasarili ka lang talaga. Akin lang, ayokong iniisip pa nila yung mga bagay-bagay. Pero nung kasagsagan mo naman, nakakatikim naman sila ng naman ako. Kaya nagtaka sila na gano'n. Kasi napunta na sa bahay. San Jose Manicad, may mga kasama ng legal keme-keme. Pati sa opisina, tumatawag sa akin, may pumunta dito, legal keme, sa HR nagpupunta na. Kasi wala na akong ibayad talaga. Para mga 6 na buwan na ako hindi na, di ba ang bako 3 months na. Talagang kalampag na yan. So yun na ang sistema. Ang nangyari, nagdasal talaga ako. Ang lalaki ng patak ng luha ko. Hindi ko makakalimutan yun. Ang sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng oras. Imposible pero I don't know. Pahintuin mo lang. Makapag-adjust lang ako ng bahagya. Gagawa ko ng paraan, ibabalik ko lahat ng nawala, itatama ko lahat ng mali.
Nag-pandemic, huminto nga yung oras. Literal na huminto. Ang galing mong magdasal. Yun talaga tayo, nag-reset talaga lahat. As in. Walang makakalabas, kahit na may pera ka, hindi ka rin makakalabas, hindi makakabili, hindi ka makapaningil. True. Kasi alam nilang wala siyang sisingilin. Ang galing na nangyari sa'yo. Ay, tingnan mo. Kinalabutan ka, mangyak-ngyak nga ako habang Tapos ang sistema, nakakaipon ako sa Bigo. That's the time na binabayaran ko. Nagtataka yung bangko. Sir, ganito lang po amang, kunyari 10K ibabayad ko. Sir, 5K will do kasi pandemic. Ay, hindi! Tanggapin nyo yung mga binayad ko na yan. Buo-buo, bulto-bulto ko, tatapusin ko yan kasi nararamdaman kong patapos ang pandemic eh. At pagpatapos na, pagpatapos na, mawawala na yung mga spender sa Bigo kasi magbaback to normal. Kaya awa ng Diyos, luckily, tapos na siya. Galing. Ayun, wala nga lang naipon ng bakla sa Bigo. Konti lang, pero at least sobrang laking relief na nabayaran ko yung mga Oo, ang maganda doon, may pinagkunan ka ng pangbayad dahil yan sa tiyaga at sipag mo. Amen. Thank you, Lord. Alam niyo po yung kwento niya po yun. Nakakatawa lang pakinggan pero alam mo kung pupunta ka sa gitna ng kwento niya, mararamdaman mo kung gaano siya kahirap. Totoo. I remember nung na-stroke pa yung tatay ko nung walang-wala ako. Isang buwan kami sa ospital. Doon kami nagpasko at bagong taon. Kuya, wala kaming handa. As in, parang nagsaing lang yung nanay ko, dinala namin doon, fried chicken, tapos soft drinks. Alam mo, sabi ko, oh my God, hindi pwedeng maulit to. Kasi sabi ko, ang hirap. Parang medyo na-guilty ako in a way na ako na lang yung aasahan tapos nagkaganito pa. So medyo masakit siya. Oo. Na ayoko nang maulit. Diba? Traumatic. Naiiyak ka ngayon. Kasi pag nandun ka sa sitwasyon kasi ngayon, hindi mo alam talaga kung anong mangyayari sa'yo eh. Kundi dapat harapin mo lang, pero nalampasan mo yun. Ang galing. Sa tulong ni Lord. Kasi alam kasi ni Lord na hindi naman porket gumawa ka ng masama, masamang tao ka. Correct. Naligaw ka lang talaga. Nakakatuwa naman. Sana may mapulot kayong aral, ano? Nung nakabayad ka na ng mga utang mo, anong sabi ng nanay? Anong sabi ng... Ay, sinasabi ko na unti-unti ako nakakabayad. Pag nagbibigay ako sa kanila, kunyari, gantong amount, sabihin niyan, hindi na ganto na lang, baka wala kang pera, hindi, ibayad mo na lang sa utang. Nagtatawaran kami ng nanay ko. Hindi man, sige, na kinukwento ko sa kanya na ganto, nagaganyan ako. Sigurado ka, baka na naman ganyan. Kaya yung nanay ko medyo may trauma kapag nagbibigay ako ng maalwan. Saan to galing? Ikaw, baka ano na naman, ganyan. Hindi. Ano yan, ganto yan, ganyan. Kinukwento ko. Tapos, sa kabila nito, nung malapit nang matapos ang Bigo at mga nawala na yung mga gifter, nakita ka ng... GMA. Doon ako na-discover. Ano ang approach sa'yo ng GMA? Eto na nga, di ba? Meron akong viewer doon na hindi nagsasalita ng isang taon na. Hindi nagsasalita? Hindi nagsasalita. Pumapasok lang, nakatambay. Oo, tapos di rin nagbibigay ng gift nung una. Tapos, hiningi ni number ko. Anong number mo? Can I have it? Ay! Nagbaga kami lahat sa live kasi nga nagsalita siya, nakakaloka kasi suki na lahat ng nandun. Okay. 09, dikta ko, 09, ganyan. Tapos di na ulit nagsalita. Kinabukasan, may nag-chat sa akin. Hi, this is Ganto from GMA7. I would like to call you. May sasabihin sana ako. Okay, hanggat wala namang kinukuhang impormasyon. So tumawag. I-invite ka sana namin for audition kasi meron kaming show. Hindi pa sinabi sa GMA, ganyan. O di sige, wala namang problema hanggat di kinukuha ang personal information ko, ganyan. I-invite ka namin for audition sa Zoom. Audition ng bakla. Pero kabado ko kasi, totoo ba itong nangyayari? GMA7. Di go, darna. Kung ano yung performance sa Bigo, ginagawa ko, ganyan. Tapos after ilang days, tumawag ulit. Meron kang meeting with the ganto, ganyan, with the cast, ganyan. Hindi ko pa alam, ano ba itong nangyayari na itong cast na yun? Mga artista ba yan? Hindi talaga dinidisclose. Di, ito na, nag-Zoom na. Di pasok ka na, in sa Zoom. Tok, nakikita ko, Main Mendoza, Vic Soto, Wally Bayola, Oyo Boy Soto, Chamito Aguedan, Bea Antonia, Director ka, Chris Martinez. Anong pakiramdam mo? Hindi pa ako naniniwala, tapos bumukas, diba? Tang, nakita ko si, idol ko si Main, Alda Bakuing. Ako din. Solid Alda Bakuing. Tapos ito na, hala, in-off ko yung camera, iyak ako ng iyak. Sabi ko, wait lang, hindi pa pala ako pumasa. Ano kaya maging ano? Bossing, I would like you to meet one of the new cast, si Gemanica. Hello po, bossing. Kinlose ko na yung kanong narinig ko na one of the new cast. Alam,
Artista nga ako. Nabaliw ka. Nabaliw ako, nagtatalon ako doon, Eshko mo. Zoom nga. Pag inoff mo, wala na makakita sa'yo. Ito yung Daddy's Girl. Daddy's Girl. Diba? GMA7 Panood kita every doon, Saturday. Kung ano yung karakter ko sa Bigo, Yun, dinala doon, ni diba? GMA doon. Kasi iba-iba yung itsura mo doon, diba? Ay, nakamahabang buhok. Basta gano'n. Iba-iba. Iba-iba. Wig-wig siya. Correct. Yun ang eksena. So doon ako nag-start sa Daddy's Girl. I think 3 taon din. Dire-diretso. 5 years ang show pero pumasok kami on the 3, 4th, 5th na. Doon bumalik ulit ang ipon-ipon. Yes! Doon ulit bumalik. Tapos yun na, nagbibigo pa rin ako noon, tapos ipon-ipon. So sabi ko, ay hindi na pwedeng mangyari ito. Kailangan tipid-tipid na. Ito magandang itanong kay Jen kasi dapat itinatanong natin ito sa mga katulad niya na talent na naka-eksena at nakasama si Maine Mendoza. Kamusta si Maine Mendoza sa isang baguhang tulad mo? Eto pag marinig na naman to ni Ate Maine, makikringe yun. Kasi pag sinasabi ko to sa kanya, tumigil ka nga, parang didiri siya. Alam mo nung una niyang dating, syempre hinihintay ko na personal, never kong nakita, di ba? Alam, na ito na. Alam mo, grabe yung mata niya. Nagsaspark talaga. O, tapos ang puti-puti ng ngipin niya. Tapos binabasa ko na yung script. Hindi pa ako nakakaintindi ng script noon kasi for your information, everyone, wala po akong experience sa acting. At kahit dula-dulaan sa room. O, kaya? Wala. Dancer lang talaga ganyan. Noong nagka-eksena kami, intimidated ako syempre. Pero dahil nga si Ate Maine, alalay siya. Tagasan ka? Ilang taon ka na? Saan ka galing? Ilang taon ka nag-aaral ka? Machika siya. Okay. Sobrang chika niya. At saka hindi ko makakalimutan lagi. Every after ng take, lagang sinasabi ni Timin, galing mo doon. Okay yun. Siyempre galing sa kanya, di ba idol mo, sasabihin sa'yo. At saka iba kasi yung nagagawa nung gano'n, yung ina-acknowledge ka na ang galing mo doon. Di ba tumataas yung self-esteem mo? Punta ako ng CR, iyak ako. Iba ka na naman. Oo, umiyak na emotional ang bakla. Tapos I remember, lagi kong sinasabi, sabi ko, te, happy birthday. Sabi ko sa kanya, alam mo, te, pangarap ko maging kagaya mo. Bakit? Anong meron ako? Parang hindi niya pa naunawaan kung anong meron siya. Sabi niya, wag ako, iba na lang. Lagi niyang sinasabi, hindi, ikaw talaga idol ko ever. Tapos pinalo back niya ako sa Instagram. Ano nga ba mo? Baliw na baliw ako! Oo, pumunta ako ng dressing room. Ate! Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Sabi ko, thank you, pinalo back mo ko. Parang sirato. Siguro nga okay na okay sa akin si Timaine. As in, nga hanggang ngayon sinachat ko siya na, te, congratulations sa wedding mo, happy birthday. Hindi na wala ang friendship. Hindi. Lagi, sinat niya ako nakaraan. Congratulations sa Padja. Kasi nag-guest kami ng Itbulaga nila Miles eh. Nandun siya. Hindi lang ako makalapit kasi live. At saka ito na, syempre yung bida doon, si Bossing Vic. Kamusta? Ayun talaga. Ano ang pakiramdam mo nung unang nakita mo siya doon? Hari ng komedya na yun. Bata pa lang ako, Big So. Wala pa nga ata ako. Oo, dahil ano ang pakiramdam mo? Kasi nung nagtitaping kami, si Bossing wala pa. Parang 3 months ata siyang wala. Kasi bawal lumabas, di ba? Oo, di ba? Na, ano lang siya? Oo, Zoom lang siya, parang gano'n ka. Oo, hiwa-hiwalay, di ba? Tapos ang eksena nung dumating siya finally, kasi nga, nung bata ako, hindi naman ako nakakasama ng field trip kasi nga, kain-bubog lang kami, di ba? So hindi ko siya nakita. First time ever talaga. Tinitingnan ako na Ate Maine. I think may binidi pa ako na Ate Maine kasi nakaganon talaga ako. Tapos tawa sila ng tawa, naririnig ko. Tapos doon ako, ay, hala. Sabi niya, itsura mo. Sabi ko si Bossing, grabe. Iba siya. Alam mo, hindi nagkakamali si Bossing. Pero sinabihan na kami ng prod, pag si Bossing ang ka-eksena nyo, alert kayo kasi hindi nagkakamali si Bossing. One take lang yan. Ako in my 3 years, pero wala talaga ako natatandaan na nagkamali siya ever. At saka pag sinabi ng director ng AD, Bossing, rehearsal po tayo, hindi na take na tayo. Ganon siya kabilis. Siguro kasi parang buong buhay na rin doon na. At saka normal na sa kanya kasi yun eh. Hindi katulad sa atin. True. At saka disiplinado lahat ng tao pag nandun siya. Nahiya factor, no? Tsaka approachable na, hi Bossing, hello po. Machika din siya. Bait si Bossing. Tsaka galante kasi ano nga. Chicha. Pag nasa taping siya, gustong-gusto namin kasi may palitsyon, palabok, akala mo may nag-birthday. Iba talaga ang boss. Galante. At saka ang ganda ng experience mo. First experience mo, first project mo sa TV, napakaganda ng experience mo. Tapos, and so on and so forth, ano yung mga sumusunod mga nangyari sa'yo? After nun, dahil sa Daddy's Girl, na-discover ako ng tag dito, nakuha ako sa Mano po with Bianca Umali. Best friend ako ni Bianca Umali doon. Tapos, Kurdapia kay Yasmin Curdy sa TV5. Padjak Princess kay Mel Socampo. Yun lang, wala pang akong pelikula. Baka may nakakanood nito. Sama nyo naman ako kahit babatukan lang, pagugulungin susuntok. Gusto mo ba yung ganon? Baka
Pangarap ko magka-pelikula at saka teatro. Hindi magiging malayo yan. Malapit na malapit yan. Kasi nakita ka na namin kung saan kang lumalabas. Kaya sa susunod siguro sa pelikula ka na lalabas. Yung sa screen, sa big screen talaga lalabas ka talaga ng perse. Sa screen, ganon. Sa dako. Ano yung ngayon sabi ng mga magulang? Proud na proud yung nanay ko. Minsan nga nahihiya na nga ako. Itong Bakit nanay ko naman? rin, di ba bumisita ako sa amin, ganyan. Nung kasagsagan na nung daddy's girl, edi syempre, Ay, humiwalay ka ba ng tirahan? oo, nakabukod ako sa kanila kasi nga hindi natin nagagawa yung mga gusto natin. Sa bagay. Umuwi ako sa amin, di ba? Sabi niya, tara, makilibing tayo doon kila Sa makilamay tayo. Ay, ayoko nga ng parang, Nahiya ka. hindi kasi ako pumupunta sa mga patay, ayokong sumilip. Pero pumunta ako kasi nga makikiramay ako. Hinahanap ko yung patay, wala naman. Anong meron? Ayun pala, wala lang. Nandun lang ako, kumare niya. Ito yung anak ko, iniikot ako ng nanay ko Ay, sa barangay. proud. Sobrang proud niya. Anong Walang pakiramdam paglagyan. mo? Ang sarap. Sabi ko nga, pag nag-pray ako kay Lord, bigyan mo ako ng maraming project kasi isa lang ang gusto ko, sumayaw yung nanay ko. Kasi pag nakikita kong happy siya, happy na rin ako. Sabi ko, kahit hindi na lang sa pera kasi feeling ko naman ako yayaman dito. I mean, maliit lang kasi yung TF pag baguhan ka. Pero iba yung nabibigay na joy kapag nakikita mong masaya yung nanay mo. Tsaka- share siya ng post. At saka pag nakikita ka ng nanay mo sa TV, kasama ng mga artista, True. iba Sobrang kasi proud. yung pakiramdam nun eh. Lagi ko yung prayer, sabi ko kahit para na lang sa nanay ko. Kasi matanda na nanay ko, parang 68 na ata siya. Bata pa yon. Ayan. Oh. Hindi ako maiyak dun Ano pa ba ang gusto mo, aside sa gusto magkaroon ng pelikula, ano pa ba ang plano mo sa pamilya mo? Number 1, gusto kong ipaayos yung bahay namin. Kasi nga, bata pa lang ako. Napaayos naman namin, lababo, bubong, ganyan. Kaya lang kasi pakiramdam ko masyado nang maliit yung bahay namin para sa amin. At saka ayoko naman wag naman, yung nanay ko. Doon din naman tayo papunta lahat. Gusto ko ma-experience na yung talagang, Hay, salamat sa Diyos. Kasi yung nanay ko madasalin sobra, maka-Diyos. Lord, hindi mo ako binigo sa tagal na pagdahihiling ko sa'yo, eto na. Ganun. Gusto ko maipasyal siya. Kasi hindi na rin kaya ng nanay ko magbiyahe. Bawal siya mapagod kasi may heart attack siya. Lahat ng gusto niya maibigay ko. Yun ngayon ang pinagkakaabalahan mo. Correct. Prayers ko kay Lord, wag mo na ako bigyan ng jowa kasi hindi pa ako nagka-jowa. Bakit naman? Never ka pa Never, magka-jowa. as in. Oh, deserve mo Oo. yan. Sorry. Ay, ba't natatawa, be? Sorry. Totoo, lagi ko sasabi yung wag na jowa. Maraming project na lang, maraming blessing. Alam mo tsaka minsan, good health sa parents ang ko. Diyos, alam niya kung kanino niya ibibigay mga bagay-bagay. Kasi baka pag binigyan ka ng jowa, makalimutan mo ang pamilya mo. Totoo. May point. Correct. Diba? Alam kasi ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin at makakasama sa atin. Kaya hindi kanya binigyan ng jowa, aside sa hindi ka maganda, talaga mahihirapan talaga siya magbigay sa'yo. May nagtatanong nga sa akin, ganda, wala kang jowa, no? Na yung may magkagusto muna mauna. May magkagusto muna? Paano magkakajowa? Wala nga nagkakagusto. Pero alam mo, Ayan. nililigtas ka lang muna kasi marupok ka pa eh. Feeling Oo. ko. Pero siguro pag naging strong ka na kaya mo na paglabanan lahat ng mga pag nagkajowa ka, pag humiling ng ganito, baka ibigay mo kagad, imbis na para sa pamilya mo sana, mapupunta pa sa lalaki. Kaya wag mo na. Blessings muna madami. Para Ngayon, ang dami mo ng trabaho. Medyo. Unti-unti ka nang. salamat. Saka huwag mo nang kakalimutan mag-ipon. Yes. Kahit maliit na halaga lang yan, basta continuous kang naglalagay ng ipon, lalaki din yan after. Siguro Yan, after natutunan. 100 years. Aabot pa ba? Hindi ba yung mga ganong kwento kasi di ba kahit na maliit, basta Basta may- hindi mo ganon. may itabi. Oo. Totoo yun. Pero alam mo, naniniwala ako sa'yo na mabuti kang tao. Wala. Pukunin pa ako ni Lord niyan agad. Hindi. Ngayon lang po kami nagkita nito. Pero kala nyo, ang tagal-tagal na namin magkakilala. Naku, ngayon lang po kami nagkita. First time. Pero nararamdaman ko sa sarili ko na mabuti kang tao. Kahit Thank na you po, nagkamali Kuya. ka, hindi ako nag-isip ng masama kang tao. Naisip ko lang na, nabigla ka lang sa blessings na binigay sa'yo. Kaya ngayon, inuunti-unti ng Diyos na hindi isang bulto. Correct. Unti-unti. Hanggang hindi mo namamalayan, isang napakalaki na pala ang nabibigay sa'yo. Di ba? Please. Dito kasi sa industry ng showbiz, no? Hindi, di ba sa industry, hindi naman pasikatan eh. Well, bonus yun. Yun nga yung goal ng iba, di ba? Pero mas ako sa pangmatagalan. Yan. Yung mahaba. Ganyan. Kasi sa panahon kasi ngayon, napakadali na lang makilala. Ang tanong, hanggang kailan? Yan yun. Totoo. Kasi meron mga sikat ka lang isang taon, tapos
wala na. Totoo. Okay na ako dun sa yan, dire-diretso lang. Magandang proyekto. Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Katatapos lang po namin mag-shoot, abangan nyo yan ng Pure Gold miniseries na may title na Si Sol at si Luna. Pinagbibidahan po yan ni Jane Onyesa, ni Zijan Haranilla, Joao Constancia, nandyan. Kontrabida na naman ako. Directed by Dolly Dulu. YouTube channel po ng Pure Gold. Panoorin nyo yan. Sa digital to? Digital po. Wow. First time mo magkaka-series. In fairness. Diba? Pag napalabas na yan, makikita ka na naman ng iba. Ganyan lang, manganganak ng manganganak ng manganganak ng manganganak. Hanggang lumaki na yung anak, dalaga na, binata na matanda, patay na siya. Aray! At tinatanong nga nila, sinong manager mo? Wala pa akong manager. All by myself ang drama ko. Andito po sa baba ang mga account niya, social media account niya. Please naman, ayan o. Oo, wala akong manager. Ewan ko, wala bang may gusto sa akin. Pero okay lang kasi solo ko naman lahat. Kaya lang pag walang project, wala talaga. Tinatanong nila, paano ka nagkaka-project ng ganyan? Ano lang ako, one project leads to another. Pag marunong ka makisama, marunong ka rumespeto, sabayan mo ng husay at galing, magkakaroon ng susunod. Pero kapag kapangit ang work ethics mo, walang hiya ka, tapos di ka pa kagalingan, wala kang pupuntahan. Disiplina at respeto talaga. Yan, si Jam Manikad. Naku, abangan po ninyo ang paglaki at pagningning ng kanyang pangalan. Good luck sa'yo. Alam mo, Jam, maraming salamat. Alam niyo po, nung kinontak ko po siya, hindi po siya nagma-arte. Alam mo yun, hindi nag-artista, kasi busy siya noon talagang, sige po kuya, ganun kagad ang unang opo, excited po ako. Ayun, natupad na, nakausap ko na siya. Anong gusto mong iwanan sa mga kasamahan natin na gusto rin pumasok sa television? Ako, dyan na lang kayo, magkakaroon pa kami ng kalaban. Hindi, kapag gusto nyo, pagpaguran nyo, anong gusto nyo agad-agad? Hindi, pag gusto nyo, kailangan aralin ninyo. Mahalin ninyo at ibigay nyo yung 100% nyo. Tsaka pray lang kayo. Kasi lagi kong sinasabi, ito yung pinakasikat na linyang binitawan ni Tony Gonzaga. God will destroy your plans if He sees that your plans will destroy you. Pag hindi para sa atin, hindi para sa atin. Pero pag para sa atin, kahit konting effort lang, ibibigay sa atin yan. Mensahe mo sa mga kapatid mo? Sa mga kapatid ko, mahal na mahal ko kayo. Alam mo, natutuwa ako sa mga kapatid ko kasi by nature, masayahin talaga kami. Tulungan lang mga brothers and sisters. Naniniwala naman ako na lahat tayo may papupuntahan. I love you all. Sa tatay mo? Magpagaling ka ha. Like kung sinasabi, natanggap mo na ba na na ganyan ang sitwasyon mo? Oo. At every Christmas, every New Year, every birthday mo, lagi nating sineselebrate kasi sinasabi ko na ang lakas mo. Siguro talaga masamang damo ka talaga pa. I love you pa. Huwag ka mag-alala, lagi ka nasa prayers ko. Good health. At syempre, sa nanay mo. Ma, I love you. Huwag ka na magalit na pinaayos ko yung ilong ko kasi sabi niya, ito lang daw yun. Namala ko sa kanya, I love you, ma. Huwag ka na masyadong ma-stress. Huwag ka masyadong mag-isip-isip ng kung ano-ano. Okay lang kaming lahat. Continue mo lang yung pagdadasal mo kasi yan din ang palagi nagsasave sa aming magkakapatid. Sa ating lahat, I love you, ma. Ayun. Uy, Jem, maraming salamat. Thank you, Kuya Rune. Oo. Gusto ko makita ko sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, makikita kita at manonood ako ng pelikula mo. Kasi gusto ko yung mga taong mababait na binibigyan ng pagkakataon. Di ba meron tayong gano'n na ang bait-bait ito, sana ma-hit niya yung gusto niya. Yun ang wish ko sa'yo. Thank you, Kuya. Oo naman. Maraming salamat. Oo, maraming salamat. Basta gawin mo ang dapat gawin para sa pamilya mo at para sa sarili mo at mahalin mo ang trabaho mo. Yun lang. Maraming salamat sa'yo. So with that, mga kachika, ayan po, nakilala na po, naiyak naman ako, nakilala na po natin si Jam Manikad. Follow niyo po siya sa kanyang lahat sa social media accounts. Sa aking vlog, Denmang Nega, Denmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Thank you! Ganon!